Magandang araw, may gagawin na tayong power supply ito. Ito power supply ito ng ng refrigerator. Ang tawag dito, inverter. Yung mga ref na may yung may mga power supply na ganitong regulator. Ang tawag nila sa ref na yon, inverter type. Ito binigay na sa akin ng ganito, nakabaklas na, dinala dito sa may shop ko. Bali ito yung niya, yung laman ng ang refrigerator na to, yung inverter niya. Nang i-troubleshoot ko siya, bali ito ang mga nakita kong sira. Itong itong clip niya para sa power supply. Ito. Ayan siya. Hindi na maibalik. Ito, hindi na maibalik. Kaya ang ginawa ko, dinirekta ko na lang siya sa board. Hinihinan ko na siya ng naka-fix. Ayan. Dalawang yan. Tsaka itong kulay brown na to, ito pumutok to. Bali to, nakita ko to kung saan to. Ito yung niya, yung fuse niya. Ito, ang nilagay kong fuse. Bali ito, yung yung salamin, yung babasagin pa yung fuse niya. Nilagyan natin siya ng same na ampere. 6 ampere. Ito yung lalagyan ng niya, ng ibabaw, yung pinakatakip. Ayun yung pinakaputok ko. Nangitim talaga na pwersa. Ito, nung pumutok to, hindi ko kaagad pinalitan ng fuse. Sinanapan ko siya ng sirang pyesa. Ang nakita kong sirang pyesa, ito. Ayan. Meron siyang positive, negative. Ayan, meron siyang positive, negative. Tapos yung dalawang to, pa-wave siya, ibig sabihin niyan, AC. Ang tawag dito, diode. Ang gandang klase ng diode, tawag dito bridge type. Ibig sabihin ng bridge type, 4 na diode na yung laman nun. Dito sa may maliit na kwadradong to, 4 ang paa. Diode siya, bridge type ang tawag sa kanya. Bali ang ginawa ko rito, wala akong makuha ganito eh. Bali gumawa ako ng ng 4 na ordinaryong diode. Ito. Ayan. Ginawaan ko siya ng ganito, bali 4. Bridge type na rin yan. Kasi ang laman nito 4 na diode eh. Ito yan. Ginawa ko siya ng bagong linya para magkaroon siya ng power supply. Ito, ang naging problema nito, shorted. Nung mag-short siya, pinutok niya yung fuse. Naputok niya yung fuse, pati mga wirings dito sa may pinakailalim, nasunog. Inano ko muna siya, winaring ko ng maayos, simuha ko ng bridge type, pinalitan ko ng fuse, tininan ko na ng diretso yung power supply. Kaya naisalpa ko na. Kaya ang gagawin natin ngayon, titingnan natin kung gagana siya, kung magkakaroon siya ng supply dito sa mga ito kasi mga linyang to, yung mga kinakapit yan, papunta to sa may loob ng refrigerator. Ang supply niya na isa thermostat, mga linyang yan, sa mga ilaw, sa on and off switch, saka mga sa blower pan ng ng freezer. Ngayon ang gagawin natin, tingnan natin kung naayos na, kung nagkaroon na siyang power. Voltage reading natin itong itong mga to, kung nagkaroon na ng voltahe. Pero ang voltahe lang nito, mga mabababa lang. Possible na 11 volt, 12 volts, 5 volt, mga ganun lang. Tapos itong itong nakalagay na, may nakalagay na CMPRSR. Ibig sabihin yan, compressor. Yung linya ng compressor ito. Yan, yung 4 na yan. Yung wire ng compressor dito linalagay. Kinakapit yan dyan. Bali ang gagawin natin voltage reading natin kung may mga kuryente na yan. Pagka nagkaroon na ng ng kuryente, ibig sabihin okay na to. Bali yan, ganyan. Ang gagawin natin sasaksak natin. Yun, may tumunog. Ibig sabihin pumasok na yung kuryente. Voltage reading natin siya sa digital. Tingnan natin itong mga mga kakapitan ng mga sakit na to. Titingnan natin kung may siya, kung may voltahe na. Simulan natin dito sa dulo, sa kanan. Ayun, may lumabas na 11.8. Ibig sabihin yan, mga 12 volts ang supply niyan. Dito natin sa kabila.
7.3. 0. Bali dito naman sa ibang linya niya. 0. Ayan, meron naman din sa isa. 5 volt. 5 volt. Negative 0 dito sa kabila. 5 volt. Ayun, puro 5 volt. Yung kabila 0. 11.8. 11.8. 11.8. 11.8. 11.8. Bale nakita kong supply dito sa mga kahit napakarami niya. Dalawa lang siya eh. 11.8, ibig sabihin niya maaaring nasa 12 volt siya at 5 volt. Ilang nakita kong supply dito sa mga linyang to. Ito sa compressor, tingnan natin kung nagkaroon siya ng supply. Negative. Negative 0. May pumapasok sa supply pero halos lahat ay nasa 0 or negative. Ibig sabihin, may pumasok na ng kuryente siya. Itong nilagay nating diode na to, tingnan natin kung may supply siyang pumasok. Ayun, meron. Ang nakalagay ay 315 0. Yan, volt. Ang lumabas na voltahe niya rito sa may ginawa kong 315 volt. Ibig sabihin, meron na siyang pumasok na kuryente kahit dito sa mga low volt na to. Sa mga low volt na yan, meron siyang 5 volt saka 11.8. Itong compressor ang hindi pa natin nakikita kung ilan ang voltahe. Pero meron na siyang nagre-response sa kuryente. Pero negative pa rin. Ang gagawin na lang natin i-actual natin to sa may sa refrigerator para malaman natin kung magno-normal na yung yung kuryente sa may sa may refrigerator niya. Ito yung inverter type na power supply ng ng refrigerator. Ayan. Makabitan natin to sa sa ref. Bale, ito yung tatak ng ng freezer, yung refrigerator na to, yung ginawa nating inverter. Ayan, freezer and baker. Ito yung laki niya. Ayan. Bale, rito sa may dito sa may ibabaw. Ayan. Nandito yung yung pinaka niya, yung pinaka chiller, ayan. Nasa itaas. Bale, ang pinaka niya, pinaka freezer niya. Ito, nasa ilalim. Yan. Iba ang design niya. Nasa ilalim yung freezer, nasa ibabaw ang chiller. Tapos ito yung yung power supply na inverter niya, yung ginawa natin. Bali ang gagawin natin dito, isasalpak na natin dito sa inverter refrigerator na to. Titingnan natin kung gagana yung ref, kung magagamit na nila ng maayos to. Pupunta tayo doon sa may likod. Bali ito yung yung nasa likod ng ng refrigerator na to, yung inverter type na to. Ito yung compressor niya. Tapos ito yung mga yung mga wire niya na tinanggal na nakakabit dito sa ginawa nating power supply na inverter ng ref na to. Ayan. Bali yung mga to ikakabit na natin to sa sa wiring niya dito. Bali may kopya naman siya rito kinopya ng may-ari. Ayan yung yung pinaka-actual na picture ng niya ng wiring. So sundin din natin 'to. Bali ito yan Ayan kung nakikita yung mga butas na yan. Ayan mga pin na yan, yung mga socket na yan. Diyan siya nakakabit. Ibabalik na natin siya. Bali dito, napansin ko, ang nasa dulong kaliwa, itong kulay blue. Ito blue. Dito natin siya ilalagay. Tapos sunod ay may brown and white. Ito.
Dito natin siya ilalagay. Yan. Yung pangatlo niya, yung ano, may orange. Yan. Dito siya. Yung sunod sa mayroong orange ay yung kulay black na may kulay black lang. Ito yung kulay black. Tapos yung kulay red, sunod sa may kulay black, yung red. Yan. Bali, may mga wire na putol. Ang ginawa ko, pinagdugtong ko na lang siya. Hinabaan ko. Tapos ito namang itong apat ng kulay na tong wire na to, ay matataba. Ito yung papunta na dito sa may pinaka-compressor niya. Nakalagay siya rito yun dun, oh, sa katabi ng capacitor. Bali, dito siya, yan, oh. Ayan, nakabit na natin. Tapos may kulay brown pa. Ito, kulay brown niya ay ayun, dito siya katabi siya ng ng pinaka-plug, pinaka-cordon niya. Dito siya, ayan. Ayan. Tapos ito, gagawin natin dito, pakakapitin na lang natin siya dito. Ngayon, ikabit na natin yung yung power supply niya, yung inverter nitong itong refrigerator na to. Bali, ang gagawin natin sasaksak natin siya, titingnan natin kung gagana na. Ito, natin siya ng clamp meter. Nasa 20 ampere. Dito na natin lalagay. Yan. Sasaksak natin to. Tingnan natin yung ampere kung ilan. Ngayon, umaandar na yung yung compressor. Bali, ang lumalabas na ampere is 1.5. Yan. Umaandar na siya. Ito, kung mamasdan nyo, may ugong na. Bali, ang titingnan lang natin yung sa freezer, titingnan natin kung gumagana yung pan. Ayan, bumababa pa yung ampere niya, umaabot na lang siya ng 1.1. Bali, doon tayo tututok sa harapan. Tingnan natin kung gumagana yung freezer niya at yung pan. Buksan natin itong pinaka-chiller niya. Chiller niya kasi nasa nasa ibabaw eh. Wala siya dito sa may sa ilalim. Yan, ay may ilaw na oh. Meron na. Yan. Ibig sabihin may power na. Bali, tututok tayo sa may sa pressure niya. Tingnan natin kung may blower. Ayun. May hangin na oh. Kung naririnig nyo, may lamig na rin na lumalabas. Ang gagawin natin babaklasin natin itong takip ng freezer. Titignan natin kung nag-yelo yung niya, yung tubo ng freezer.
Oh, yan yung freezer nyo. Ang bilis mag-yelo. Ayan, yelo na kagad. Oh. Yung nakikita nyo yung mga puti-puting yan. Bali sa taas na lang hindi yelo. Tapos ito yung blower niya. Yan, oh. Ayan, gumagana na. Ibig sabihin, ano na to, magagamit na ng may-ari ito. Lalabas na yung yung lamig dito sa pinaka-freezer at saka doon sa may chiller. Normal na to. May yelo yung freezer. May blower na yung gumagana yung blower, yung pinaka-pan niya. Bali ang gagawin na lang dito, lalagay na lang nila yung mga yung mga gusto na ilagay nito para lumamig. Sige pa, maraming salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa ko para at least lahat na nasusubaybayan nyo. Sige pa, maraming salamat.